Hello po sa ating mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. And for this video ay gusto pong i-share sa inyo yung about sa aking pag-withdraw sa Dongganon Bank gamit ang aking ATM. So para po dun sa mga nagtatanong about sa Dongganon, meron na pa akong videos kung paano ako nakapag-member, kung paano yung process sa first loan, kung paano ka pa makapag-save at makakuha ng insurance. So, nandyan po yan sa ating playlist, sa ating channel. So, please watch na lang po ninyo yung mga videos natin after nyo panoorin ng video na ito. So, kung ikaw po ay isang Dongganon member at first time mo ring gumamit ng ATM, so, bali pang second loan ko na to sa Dongganon project and ayun nga, via ATM na yung pag-release ng aking loan. So, pero dun sa iba, via check yung sa kanila. So, previously kasi yung una ko is cash and then yung sa kakilala ko is via check and ito namang sa amin ngayon is via ATM. So, kanina nga ay nagpunta ako sa Dongganon Bank mismo dahil medyo malapit lang dito sa amin kaysa pupunta pa ako ng bayan. So, doon ako nagpunta sa Dongganon Bank at doon sana ako mag-withdraw. So, inagahan ko kasi pagkahatid ko ng estudyante ko sa school, dumiretso na ako sa Dongganon Bank para makapag-withdraw. By the way, last Monday pa ako nag-release at ayun, kanina ko nga lang napuntahan ang ATM machine sa Dongganon branch. So, ayun, siguro mga past 7 ako ng umaga nagpunta doon kanina. So, by the way guys, yung ATM ng Dongganon po is pwede po siya sa mga banknet na ATM machine like any banks dito, local banks dito sa Pilipinas. Pwede siyang gamitin, pwede natin siyang, pwede tayo makapag-withdraw sa mga banknet ATM machine. So, pero reminder ko lang na or suggestion ko lang na doon kayo mag-withdraw or gumamit ng ATM sa mga bank mismo, wag doon sa mga booth, yung sa mga halimbawa sa mga nakalagay sa 7-Eleven or sa mga tabi ng ganyan kasi hindi natin alam if ever na makain yung ATM nyo is hindi natin alam kung kailan merong pupunta doon sa ATM booth na yun para makuha nyo agad yung yung ATM nyo. So, dun sa first try ko ng pagpasok ng ATM doon sa ATM machine, so meron namang lumabas na kailangang ilagay mo yung 6-digit PIN at kapag 4-digit naman yung PIN, kailangan mong mag-press ng enter. So, ang ginawa ko, nag-provide ako ng sarili kong PIN. So, yun pala, meron pala dapat initial PIN na gagamitin. So, mali yung ginawa ko. So, nakatatlong try ako at kinain yung ATM ko. So, buti na lang, hindi pa sila bakasyon at meron pang pasok yung Dongganon branch dito sa amin. So, ayun, inantay ko na mag-open yung branch para mabawi ko yung ATM kasi nga, kinain ng ATM machine yung aking ATM na ginamit. So, usually, gano'n naman talaga kapag tatlong error, kinakain talaga ng ATM machine yung ATM. So, ingatan nyo po na mangyari yung gano'n same scenario sa akin, lalo na kapag bakasyon. So, halimbawa, malapit na yung Christmas break, tapos, ayan, syempre, marami tayong iniisip. So, nawawala yung concentration natin kapag nag-withdraw tayo. So, nakakain minsan or nadidebit minsan. So, iwasan natin na mangyari yun kasi kapag holiday season, so mag-aantay pa tayo na matapos yung holiday para ma-process yung ating debit or kung paano natin makukuha yung ating ATM card. So, paano natin makuha yung ating ATM card kapag sarado yung bangko. So, ayun nga, inantay ko muna na magbukas yung bangko at dumating yung nandoon, yung mga empleyado doon. At mabilis ko lang naman nakuha yung ATM ko. So, tinanong lang kung ano yung pangalan ko. And siguro yung ATM ko lang yung nandoon sa kanilang ATM machine na kinain. So, alam na ako lang talaga yung may-ari nun. So, pagkabigay sa akin, so ayun, nakapag-withdraw na ako. So, ipapakita ko na lang dyan kung paano ako nakapag-withdraw. So, enter nyo lang po yung inyong initial 6-digit PIN. So, sinabi niya yan sa inyo kung ano yung 6-digit PIN. So, balance inquiry nyo po muna and then
saka po kayo mag-withdraw. And then may lalabas naman po diyang receipt. So meron ako nakuha na receipt. Bali 10,000 yung second loan ko. So ang na-withdraw ko lang is 9,400. So yung 500 is napapunta doon sa Alcansya. ICF ba yung tawag doon? So, yung 500. So, meron na tayong compulsory na fund na 500 kapag 10,000 yung niloan natin dito sa Dongganon. And yung ibang charges, kaya siya naging 9,400 lang yung nakuha ko sa from machine. So, ang may balance pa ako doon sa aking card na 62 pesos. So, hindi ko na withdraw yung 62 pesos. So, doon na lang muna siya sa aking card. So, ayun, yung 10,000 na yon 6 months to pay ulit. And ang aking weekly doon is nasa 595, ganyan. So, kasama na doon yung insurance ko, kasama na din yung insurance ng asawa ko. And nandun na rin yung principal at saka interest and yung iba pang kailangang hulugan. So, weekly yun yung aking kailangang ihulog until 6 months para matapos ulit yung loan. And, ayun. So, bali ngayong December kasi magki-Christmas break. So, dapat every Wednesday ay meron kaming hulog, 'di ba? Kasi every Wednesday yung aming schedule. Pero dahil nga kaka-loan lang namin this Monday, so exempted kami. So, sa January na ang aming next or yung first hulog sa aming loan na ni-release nitong Monday. So, ayun. So, reminder sa mga sa mga withdraw gamit ng ATM. So, ingat-ingat po na magkamali para hindi po makain yung ATM. And sa pag-change PIN naman po, so, pwede nyo po siyang i-change PIN doon din sa ATM machine. So, pwede po yan sa mga other banks, basta may banknet na nakalagay. So, usually sa mga banks na merong gwardiya dyan. So, sa pag-change po ng PIN, so, tinry ko siyang mag-change ng PIN. So, papakita ko na lang sa video. So, dahil ganun nga po yung lumabas, so, temporary unavailable yung pag-change ng PIN. So, hindi ko na lang siya pinursige. So, next time na lang pagpunta natin sa bank, so, saka ako mag-change ng PIN dito sa Dongganon ATM ko. So, ayan lang po muna for this video. Sana ay nakatulong ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye!